We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Luan Nerondina. Giklaro sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG-7 nga way gihatag ang special treatment sa 7 ka mga kapitan nga mitahan sa ilang buhatan. Kini human alutsan og warrant of arrest sa kasong grave oral defamation sa Cybercrime Act of 2012 nga gisangat ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug mga key officers sa Dakbayan. Matod ni Police Colonel Joey Case, ang hepe sa CIDG Cebu City, nga maoy midawat sa pagtahan sa mga kapitan nga gitanggong samtang naghuwat sa ilang pagpiyansa. Gitataw sa CIDG official nga bisan og voluntaryong mitahan sa ilang buhatan ang 7 ka mga kapitan apan gipatuman gihapon nila ang warrant of arrest. Dayon gipaubos sa proseso, lakip na ang pagpasulog og uniform sa detained person ug gikuhaan og mugshot. Ang mga kapitan naglakip nila ni Eduardo Quizon sa Barangay Bangkal, Eleanor Fontanosa sa Gunob, Regina Ibanez sa Look, Triponia Abayan sa Tungasan, Joselito Tibon sa Suba Basbas, Reynaldo Tampos sa Kanhulaw ug Rosalino Abing sa Maribago. Nakagawas na sila human nakapiyansa og tag 36,000 pesos. So kapag pumunta sila sa arresting sa mga police officers, law enforcers, i-effect mo ang arrest. Cordova Vice Mayor-elect Victor Boyetago III mitataw nga gitahod nila ang katungod sa Team Kayab nga moduso og election protest apan alang kaniya. Ang resulta nagpakita lang sa unsa may gusto sa mga Cordovanhon. Ano ang report? Sulod na sa pipila ka katuigan nga anaa sa opposition team si Cordova Vice Mayor-elect Victor Boyetago III ug makadagang higayon na usab siyang nakasuway og kaparutan. Apan inay moduso og election protest, gidawat niya ang resulta sa piniliay. Alang kaniya, way mahitabo sa mga election protest kay makapainit lang kini, ilabi na sa mga supporters. Walay daghang istorya, tanang eleksyon nga among nagian dawat mi. For I don't know sila maybe because 47 years na sila nag-grade. Di sila kadawat mga Pilipinas. Gahapon, nagtigom sa municipal grounds sa Cordova ang mga supporters sa partido ni Mayor Mary Therese Toy Chu aron isaysay ang gihulagway nilang kahiwian atol sa eleksyon. Gipasabot ni Chu nga dili usa ka welga ang kalihukan apan pagpadayag lang sa yangungo sa ilang mga supporters. Apan matod ni Tago, ang resulta sa piniliay nagpakita lang sa unsa may gusto sa mga Cordovahanon. Ano ato ko man i-question? She's behind mga 4,000 plus, I think. Nga sa amuan ni behind ako siya 5,000. So, I hope lang madawat ang yung tanan. Hinuon gitahod sa ilang partido ang idusong election protest sa kaatbang nilang partido. Samtang sa iyang official statement nga na-post sa social media account, gipadayag ni Mayor-elect Cesar Didoy Suwan nga misalig siya sa kaligdong sa piniliay ug sa COMELEC.
ug mismong si Cebu Acting Provincial Election Supervisor Attorney Jerome Brillantes na ang miingon nga wa sila'y nakitang basihan aron ipahigayon ang special election. Samtang kagahapon sa hapon, formal lang nanumpa isip ikawalong konsihal sa lungsod, si Nats Sitoy o Natalie Sitoy. Si Nats mo'y bugtong kandidato sa partido ni Cho nga napili pagkakonsihal. Una nang naproklamar niadtong Mayo 10 sa kadlawon ang Team Asenso nila ni Suwan, Tago ug mga konsehales. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa Mandaue City, padayon pang gihikay ang honorarium alang sa mga teachers nga may serbisyo sa eleksyon sa miaging semana. Nadawat na ang pondo alang niini apan matod sa COMELEC. Sa pagkakaroon, may mga teachers pa nga miasikaso sa ilang tax exemption. May forms nga gipasubmit sa ubang teachers nga gustong mo claim og tax-free nga honorarium. Matod ni Attorney Michael Angelo Sarno, adunay requirement niini sama sa annual income aron mo qualify sa exemption. Usahon kini sa COMELEC sa pagproseso aron dili na mag-usab-usab pa sa pagpreparar sa payroll. I-attach man namo na sa payroll kay wa may basis nga i-exempt na mo sila. Na requirements. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, hinay-hinay nang gipangadaman ni Education Secretary Leonor Briones ang iyang pagkanaog sa katungdanan sugod unya sa Hulyo 1. Si Chelo Valiana sa report. Sa press conference, gipahibaw ni DepEd Secretary Leonor Briones nga formal na siyang mukanaog sa katungdanan sugod sa Hulyo 1. Miduaw ang kalihim sa Dumaguete City aron personal nga itugyan ang nahibiling school supplies alang sa mga beneficiary sa lalawigan. Gihangop ni Briones ang pagtudlo kang presumptive Vice President Sara Duterte Carpio isip bagong kalihim nga itudlo unya sa bagong administrasyon. So we are now busy preparing for the transition of our programs. Sa pikas bahin, nasagmuyo si Briones nga ang DepEd mo'y gibasol sa sayop nga mga grammar sa paghubad sa kasaysayan. Alang sa kalihim, daghang kabag-uhan ang nakaimpluwensya niini sama sa minugbo o linaktod nga mga text messages o sa internet mismo. Lakip sa gikasagmuyo ni Briones nga ang DepEd gihapon ang gibasol sa sayop nga mga programa sa telebisyon. Also, we have to recognize that even as the Department of Education is always blamed for what is considered the crisis in education, we have to bear in mind that at present there are many other influences on education. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Mga magtutudlo nga nagsilbing mga electoral board sa 2022 national and local elections sa dakbayan sa Talisay, sa unang napo ka mga barangay nakadawat na sa ilang honorarium. Ang report ni Femari Dumabo. Sayo ganihang buntag galinya ng mga magtutudlo gikan sa barangay Lagtang ug poblasyon sa People's Hall. Misunod kanila mga magtutudlo sa Tabunok, Bulacau ug Kampo 4. Matod ni Attorney Ana Flor Gohilde nga usa kini sa dali nilang gihikay aron mahatag dairang honorarium. Sama na lang sa mga naglangkob sa electoral board. Mo depende man sad guna kung kanos apod ni sulod or na niabot ang cash advance para sad sa ilahang honorarium. At the same time, usay na apod tay limitation sa pagprint sa ilahang payroll. Aron lagid masunod ang social distancing ug mapatuman ang uban pang mga health protocol, gibay batch ang pagpangapod-apod sa honorarium sa mga niserbisyo atol sa piniliay. Duha ka adlaw ang gitagana alang sa mga naglangkob sa electoral board ug ang laing tulo ka adlaw ang gitagana alang na sa DESOG sa uban pang mga support staff. Dulaan sa 1,800 ang mga niserbisyo sa miaging eleksyon sa dakbayan sa Talisay. 606 kanila milangkob sa electoral board. Mapasalamato ng mga magtutudlo nga mas paspas karon ang paghatag sa ilang honorarium itandi sa miaging piniliay. Mao gina among first good nga service good. Nga kana in terms of kung manginhanglan pud sila namo naara gid mi permanente. Oh, okay ra ay. Kay biya ka sa mga maestra nga kuan baya ka imi kanang naabiya mi sa noble profession so bisang paog kapoy kaayo at least nakatabang sad mis. Bisan pa magkinan. Giingnan mi og maestrang tikasan nga dili angay respetuan. Giingnan gyud ko katong naglakaw ko. Ugma, isunod usab dayon ang pagapod-apod sa mga honorarium diha kini himuon sa back office. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
13 ka mga tunghaan nga nahimutang sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Nagsugod na sa ilang limited face-to-face classes. Ano ang report? Unang adlaw sa pagbalik sa matinunan sa Mangabon Elementary School sa bukirang barangay sa Tagbao. Usa sa 13 ka mga pilot school sa Dakbayan sa Sugbo nga nalagip sa limited face-to-face classes sugod kagahapong adlaw. Samtang mainitong gihangop usab sa mga tinunan ug magtutudlo sa Bitlang Integrated School ang pagbuka sa ilang limited face-to-face nga klase. Gipaniguro sa DepEd Cebu City Schools Division nga higpit ang ilang pagsunod sa minimum health protocols isip pagsubay sa lagda. Nabakunahan na sa COVID-19 ang tanang mga tinunan ug magtutudlo sa 13 ka mga pilot schools ug may nadawat na silang safety seals. Walay ni usa ka mga kaso sa COVID-19 nga natala sa mga barangay di nahimutang ang naasoy mga tunghaan. Limitado ang mga tinunan nga nakasalmot sa face-to-face classes ug may mga tinunan gihapon nga nag-modular learning. Successful ang opening. No, I was there. Nilahos ko sa eskwelahan. I felt pananghid kang ma'am. So nindot kayo ang dagan kay ang mga bata nato excited and they were happy. Kay mo na itong ingon, diagnostic man ni siya. So kung nakita na nila ang data nga gusto nilang makita within the 2 weeks nga period, then okay na siya. Pero dili pa, they can extend until the end of the school year. Samtang 30 city na usab ka mga public schools sa urban barangays ang malakip sa second batch sa face-to-face sa pagtapos sa buwan sa Mayo. Padayon ang pagbansay sa mga magtutudlo ug tanang mga naglangkob sa mga tunghaan sa pagbuka sa klase. Hugot ang pagpakig-alayon sa DepEd ug sa Cebu City Health Department sa vaccination rollout sa mga tinunan ug mga magtutudlo. 98% na sa mga magtutudlo sa Dakbayan sa Sugbo bakunado na. Ang wa mabakunahi nga 2% ang mga magtutudlong adunay personal ug medikal nga rason. Apan napangitaan na og pamaagi sa DepEd ang paghandle nila sa klase diin. Wala sila'y kontak sa mga tinunan nga nag face-to-face ug kadto lang nag-modular sila na assign. Ang ato lang nga gitan-aw ani that the teacher will still do the same vigor and passion sa ilang pagtudlo. From today, May 17 until June 1, na natay bakunahan nga mga eskwelahan. Included na siya mga to ang mga 5 to 11, 12 to 17 or kung naay mga ginikanan nga magpabakuna po. Tinguha sa DepEd Cebu City nga makabot ang 100% nga school opening sa dili pa motapos ang tuig tingtungha karong buwan sa Hunyo. Kauban si Clufer Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Simultaneous nga pagpahigayon sa clean-up drive sa Dakbayan sa Talisay, ipahigayon. Ang report ni Femari Dumabo. Ipahigay na iniusa og dungan nga pagpanglimpyo sa kasapaan kanalog sa kabaybayunan sa 7 ka mga coastal barangay sa Dakbayan sa Talisay. Sukad na kasinati ang Sugbo sa pandemya, ginagmay lang nga clean-up drive ang nahipahigayon sa Dakbayan. O garon nga ubos na sa alert level 1 ang Dakbayan, tinguha karon sa Talisay City Solid Waste Management Office nga makahipahigayon sa usa ka halapad nga clean-up drive uban sa pag-abag sa naglain-laing sektor. Naay programa ang DNR River Clean Up. So para pagkuan ana sa nato ana atong pagkanang pagkuan sa atong Environment Day, pag celebrate ana ang Talisay City ning kuan lang sa ta para butay up ta sa ila kay river mo dagan man na sa coastal nato no. So coastal clean up ta sa 7 coastal barangays. Ipaigayon kini karong Hunyo 5 atol sa World Environment Day. Subay niini gisugdan na sa buhatan ni Abarquez ang pakig-alayon sa mga national agencies, private sector, kabarangayan, youth sector ug daghan pa. Mga stakeholders including the business establishment nga mo kanang participate sila ana unsa ila abag anang environment unsa ko na sa Environment Day na. Uban ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 75% na sa mga milangkop sa Electoral Board o support staff sa lungsod sa Cordova ang nakadawa sa ilang honorarium o allowance kagahapon sa hapon. Gisugdan kini sa pagkapod-apod so kuwahi sa nakalabang eleksyon nga giagi sa ATM karon cash basis na ang Cordova. Kadunay 296 ka mga Electoral Board o support staff nga miserbisyo sa pag-uhay lang natapos nga eleksyon.
Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, posibleng sunod semana na madawat sa masakop sa Electoral Board o support staff ang ilang honorarium o allowance kay nagpadayon pa ang encoding sa ilang mga tax identification number ang taga-Kumilik Lapu-Lapu. Maabot sa 1,695 ka masakop sa Electoral Board o support staff ang niserbisyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa Piniliay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Siyam ka mga tao ang nasikop tungod sa nagkalain-laing mga kaso sa Dakbayan sa Talisay. Nasikop sa Talisay City Police ang 7 ka mga tao human malambigit sa Tigbakay sa Barangay Lawaan 1. Samtang usa ka hubog nga gingong nagsyagit-syagit sa gawa sa usa ka construction company ug nanghulga ang gidakop sa kasong alarm and scandal. Gikasuhan usab siya og carnapping human miikyas gamit ang motorsiklo sa iyang amo. Mitahan usab ang 33 anyos nga lalaki human pasanginling nanunggab sa usa ka habal-habal driver. Napasakaan na sila og mga kasong tukma sa mga krimen na naglambigit kanila. Gawas sa nahitabong pandemya, nahagit ang sektor sa edukasyon sa probinsya sa Southern Leyte sa mga kalamidad. Nga maigo karong bag-o, giunsahan kini pagsagubang sa parihong estudyante ug mga magtutudlo. Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Live, Nico. Yes, Lan, bisan sa mga pagsuway, determinado kini mga estudyante o mga magtutudlo sa San Ricardo, Southern Leyte nga mupadayon sa pagtungha mapadayon ang edukasyon alang sa kabataan. Sa bukirang bahin sa Barangay Pinutan, San Ricardo, Southern Leyte, naabta namo ang managhigala nga sila si Kim ug Brian. Ilawom sa punuan sa kahoy aron makapalandong, mipwesto sila aron makapangita og kusog nga signal. Kinahanglan nila kini aron maka-research ug makatubag sa ilang module sa klase. Estudyante sa grade 10 ang duha sa ilang high school sa barangay nga lakipsab sa naguba sa pagkusukuso ni Bagyong Odette ni adtong Disyembre. Mari gyud kay diri kung magkuan ka? Tayo das puro. Kay Maka-signal. ug ikaw pangutan-on sa may maayo, face to face or module? Face to face kay aron makasabot bigtarong. Naka face to face na ka ba? Naka face to face. Ayun. Ganahan jud ka face to face. Kay makasabot, makatarong, makapaminaws kuan sa mga maestra. Sa laing eskwelahan sa Esperanza Elementary School, imahin sa pagkagusbat sa ilang buildings ang misugat kanamo. Ni atong adlaw, dili kadto schedule sa ting trabaho sa mga teachers apan nagsabot na silang daan nga mga tugihapon sa eskwelahan. Kini aron magdungan og imprenta sa ilang mga modules. Hangtod karon wala pay kuryente sa eskwelahan ug migamit sila og generator set. Naami gi-assign nga day nga mag-printing mi kay aron ma-maximize ang expense, ma-minimize ang expenses tapos aron dungan-dungan kay og mag-ilis-ilis magdako magasto ang gasolina. Sa tibok lungsod dunay 11 ka mga eskwelahan, 8 ka elementarya ug 3 ka high schools. Pulos apektado sa bagyo ug ang mga tunghaan nangaguba. Iyahay na lang una og repair aron dunay magamit nga building pang opisina ug klasihan usab. Kinilabi na kay nag-limited face-to-face classes na sab sa lungsod. Aminado hinuon ang mga DepEd officials, dili nila kaya kung tanan nga mga grade levels na ang magbalik face-to-face tungod sa kakuwangan sa classrooms. Most of the schools in the district na daot man jud. Gani, makita man nimo nga mga totally damaged jud o ato nang i-assist ang mga classrooms. Nakasubmit na og report ang school officials ngadto sa DepEd sa damage sa mga eskwelahan. Na-inspeksyon na sab sa mga engineers ang ilang mga pasilidad. Paabot lang sila karon dungan sa panghinaot nga kapunduhan na kini ug masugda na gyud sa pagtrabaho. Kasagaran atong desk, atong mga chairs, kinahanglan po na nato. Mga books na to. Kaya wa man jud to ma-retrieve ang mga kuan. Wa man jud mi mag-expect pod nga ing anak mo dangatan sa bagyo.
lain-lain nga mga organisasyon na ang mipaabot sa ilang tabang alang sa mga estudyante o sa mga eskwelahan diya sa lungsod sa San Ricardo ug nang hinaot ang mga opisyales nga magpadayon pa kini nga suportaan nila ang sektor sa edukasyon sa maong lugar. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno. Lapu-Lapu City Engineer nasagmuyo sa kamenos lang sa mga personnel sa mga telecommunications company nga misanong sa panawagan sa lokal nga kagamhanan nga ipahipos ang nagkatagpa nga mga cable wires. Aniya ang report. 5 ka buwan na sukad miigo ang bagyong Odette apan nagpasad paghihapon daplin sa karsada ang cable wire sa nangatumbang nga mga poste. Gawas nga hugaw ng tan-awon ug delikado sa disgrasya, mikawat na kini sa sidewalk. Mabantayan pa ang mga gipamiyaan nga mga kable gikan sa Barangay Basak paingon sa Barangay Marigondon. Mipatawag na og coordinating meeting ang City Hall uban sa mga representante sa mga telecommunications company aron hisgutan unta ang clearing operations niadtong Marso 28. Apan giangko ni Lapu-Lapu City Engineer Perla Amar nga menos lang ang misanong sa clearing operations nga gihimo niadtong Abril 2. Di tanan pod ang ni sanong ba sa ato ang panawagan although kanang dako ba ato sila grow lagi unta nga matabangan di ba og limpyo ning ato ang lugar lagi sa mga fallen wires kay daghan kaayong kanang reklamo and then mahadlok pud ta nga naapoy makakos og disgrasya ba. Subay niini nahukman sa lokal nga kagamhanan nga ang dakbayan na mismo ang muhipos niini pinaagi sa pagtambayayong sa Solid Waste Management Office ug sa DRRMO ug target nilang mahipos kini karong hapon. Amo jud nang we have no choice but to place it in our MRF lang sa in the meantime for final disposal. Una among giawhag ug balik lagi pod ang mga telcos nga unta lagi nga mo kuan pod sila, mo tabang yun sila ba paglimpyo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipang-ayo ang pipila ka mga traffic signs sa kadalanan sa lungsod sa Minglanilla. Nagtinabangay ang mga sakop sa Minglanilla Traffic Commission sa pagpanaod og bollard sa tunga-tunga sa daan. Ilabi na sa mga dapit nga ginili ang pag-left og right turn ug ang pag-U-turn. Usa kini sa ilang paagi nga kun di man hingpit mawa ang disgrasya, maminusan man lang. Mga bags nga ginamagikan sa mga campaign posters ug tarpaulin gihimo karon dito sa Dakbayan sa Mandawi. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa opisina sa Mandawi City Technical and Entrepreneurial Skills Training Center o MACTES, naabta namo nga busy kini mga personnel ug mga volunteers. Gitrabaho ang pag-recycle nini mga tarpaulins nga gigamit sa piniliay. Unang proseso nga gihimo, pagtrapo ug paglimpyo niini, labi na kay ang uban abog ug hugaw usab. Dayon gipanggunting kini gamit ang pattern nga una nang nagama. Ang mga mananahi na dayon ang mitrabaho niini ngadto sa lain-laing designs. May tote bag o daw cloth bag. Laing design usab nga gigama ang backpack. Ang NGO nga kaabag ang nangunay sa paghimo niining proyekto. Target nila manghatag sa mga finished products sa mga eskwelahan ug sa kabataan labi na sa umaabot nga school year. Try to take a look at unsa atong mabuhat para makatabang sa ta sa environment as well as makalimpyo sa ta sa atong mga paligid. Usa sa mga instructor sa dressmaking sa MACTES, misuway pagkaganiha, pagtahi og prototype sa laing disenyo. Duffel design o pang gym bag ang gihimo niya nga naporma ra pagkataod-taod. Buot lang niyang masuwayan aron makagama og dugang sample. Ang akong gibuhat karon sir ko ani siya kanang sample ni siya sa barrel bag. Kana bitang pwede pang travel pero gamay ra ni siya akong gibuhat karon. Kanang lingin ang iyang mga sides. Andam ang kaabag mo dawat sa mga biya nga mga tarpaulin aron himuon nila nga bag. Giplano sab nila makig-coordinate sa laing asosasyon aron kun mahimo musuhol sa pag-mass produce sa maong mga bags kun dunay igong materyales. We're encouraging everyone who has tarpaulins to send it to us so that we can make it. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Update na kapuso sa nagkakulba hinam nga final sa NCAA Season 97 sa habig sa Kolehiyo di San Juan de Letran. Malaumon ang ilang mga opisyalis nga makabalik sa hard court ang ilang high-flying forward nga si Renz Abando.
ang 6'2" nga si Abando nag-angkon og ankle injury atol sa third period sa miagi nilang game batok sa Mapua University Cardinals. Maong gipapahuway na siya sa maong duwa. Nakakuha si Abando og 13 puntos ug 7 ka rebounds. Matod ni head coach Bonitan, napaubos na sa X-ray si Abando og way nakita ang fracture sa iyang tiil. Maayong balita kini apan wa kunoy kasiguruhan nga si Abando kinsa kandidato sa pagka-MVP. Makalahutay sa Game 2 sa finals, mao nga gihagit ni Coach Tan ang ubang players sa mo step up sa korte kay gikinahanglan kini ang kulba hinam nga Game 2 tali sa Litran ug Mapua mahitabo karong Domingo ug makita sa GTV. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disna. Mipahimangno ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 labi na sa mga babae nga dili musugot nga kuhaan og hulagway ang pribadong parte sa lawas o mga binuhatan nga pribado aron dili mabiktima sa cybercrime. Ani usa ka lalaking hamtong ang nadakpan sa mga sakop sa CIDG atol sa entrapment operation sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human gipakatap nini ang mahubong hulagway sa babaeng kanhiniya kapuyo. Gibuwagan siya sa biktima tungod sa pangabusong pisikal apan dili kuno musugot ang lalaki o gi-blackmail ang babae nga upload ang hubong hulagway sa social media. Gitinuod niya kini hinungdan nga minangop ang biktima sa mga otoridad o nadakpan ang suspect. For violation of RA 9995, otherwise known as the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, last May 12, 2022. Yung mga ibang videos at saka photos ay ilalantad pa niya, ipopost niya doon sa mga kakilala niya na mga family members. Sunod simana na, gikatakda ang pagpanghatag sa financial assistance alang sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Mandawi. Atol sa sesyon sa Konseho na aprubahan ang subayong lagda sa himuong distribution sa assistance. Giklaro sa Dakbayan na punduhan na kini o iapod-apod na sa mga beneficiaries. Walang maproseso o mahatag niadtong wala pang piniliay tungod sa election ban. 4,000 pesos mao'y first half sa tinuig nga assistance ang madawat sa mga lolo o lola sa Mandawi. Naigo man to sa election ban tungod sa guidelines sa Comelec. Pero karon inutan na nagyud. Kaugalingong garbage truck nga alang lang sa Tabunok Public Market magitinguha sa tagduma nini aron makulikta dayon ang mga basura. Ano ang report ni Femari Dumabo? Nagtipunog ang mga basura sa likod nga bahin sa merkado publiko human maguba ang garbage truck nga mukuha unta sa mga basura gahapon sayo sa buntag. Subay sa kalangan, musugyot si Eugene Torres, Market Inspector sa Tabunok Public Market sa Dakbayan, nga may kagwalingong garbage truck unta alang lang sa merkado aron makolekta og mahipos dayon ang basura sa labing daling panahon. Doon ay maka-rescue dayon kay ang atong basura dili man siya pwede gud nga madugay dinha kay kuan naman malain ang iyahang baho gani. So kailangan gyud siya nga makuha gyud. Hinon mato di Torres nga katulo sa usa ka adlaw kolektahon ng mga basura apan kay daghang manindahay hinungdan nga dali gyud magtipunog ug di gyud usahay kapugngan nga manimaho kini. So ato ginang paningkamutan nga malimpyo ang ato ang palibot. Apan giangko ni Lagrimas Abarquez, panguho sa Talisay City Solid Waste Management, nga lisod ang pagtagana og garbage truck alang lang sa merkado. Gawas sa private garbage collector. May laing garbage truck hinuon nga mapadahang buhatan aron mahipos dayon ang mga basura. Just in case nga during emergency naaman gihapon gud tay maka-answer, matubag dahil na, no, kay ato lang dahil na ipadadaan kay naaman yung standby. Gipasalig ni Abarquez nga pangitaan nila og solusyon ng problema sa merkado publiko kalabot sa basura.
Uban ni Jun Solon. Ako si Family Dumabok. Balitang Bistak. You Grow, kini ang advokasya nga gustong pangunayan sa bagong nakoronahan nga mutya sa Tagbilaran 2022 nga si Maria Bella Acero. Ang You Grow nagpasabot nga Youth Garbage Recreation and Optimization Works. Tinguhan niya nga matapok ang kabatanunan sa ilang dapit ug manginlabot sa pagproteher sa kalikupan sama na lang sa pag-recycle sa mga basura. Si Bella usa ka nursing student ug lumad nga taga-barangay Tiptip sa Tagbilaran City. Dako niyang pasalamat nga maoy nakoronahan kay tuyo niyang gamiton ang beauty pageant sa platform aron mas matagad ug masuportahan ang iyang kausa sa LGU. Knowing that I have this platform that is very empowering, it gives me the drive to reach out and to help others. Ang Department of Education kung DepEd Regional Office 7 mopahigayon og pakisusi sa mitumaw nga reklamo karon batok sa pipila ka mga magtutudlo dito sa lungsod sa Cordova nga gilambigit sa irregularidad sa nakalabayng eleksyon. Ano ang report? Wapay na dawat ng opisyal nga reklamo ang DepEd Regional Office nga namasangil sa pipila ka mga magtutudlo sa Cordova nga naglambigit sa irregularidad sa nakalabayng eleksyon. Namasangil ang napilding kampo ni Cordova Mayor Mary Felicito Icho sa lapad nga irregularidad nga naglakip sa pipila ka mga magtutudlo o sa mga opisyal sa Comelec. Gipadayag ni Direktor Salustiano Jimenez nga susihon sa DepEd ang naasoy pasangil diin ibase sa ebidensya o pagpaminaw sa isig kahabig isip kabahin sa due process. We will check also as to where the Department of Education can act on that issue. Ato ginang tandon ug naay madawat nato. So first atong fact-finding kaysa ko nang gingon sa unahan, kinahanglan gyud nga naay due process. Gipang himugatan sa direktor ang sakripisyo sa mga magtutudlo sa nakalabayng eleksyon diin dili na bag-o pa ang ingon ini nga pasangil nga sagad mapasanginlan ang mga magtutudlo. Responsibilidad man sa DepEd nga mapanalipdan ang ilang mga sakop apan gipasalig nini ang patas nga pakisusi. Kini ugaling adunay makaabot na sa ilang buhatan nga reklamo. Samtang wa pay nadawat ang Comelec Province nga gidusong election protest sa kampo ni Mayor Chu. Una na nakaduso og disqualification case si Chu batok sa nakadaog nga kandidato pagkamayor sa Cordova, Cesar Didoy Suwan ngadto sa Cebu Provincial Comelec Office. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Nining tungura mga kapo sa itong mahinabi sa telepono si Cebu Provincial Election Supervisor Attorney Jerome Brillantes alang sa assessment usa ka semana human ang eleksyon. Attorney Brillantes, maayong hapon. Good morning, good afternoon, lalo kayong hapon tanan. Okay, Attorney Brillantes, I suppose nakakaroon sa kauluhan alang usab sa nagpadayon nga election process, particular na sa kaning random manual audit. Pwede maseran o sa resulta sa audit, Attorney Brillantes? Okay, alam nung ganito buntag na abot rin sa Manila and then we are able to submit those nakita nimo sa mga ballot boxes during our canvassing. To na sa committee sa random manual audit. Okay, wala pa nasugdan, Attorney? As to sa Cebu province, wala pa nasugdan. Wala pa ko kabalo po sa schedule when. Okay. Direta sa assessment, nahuman naman yun ang eleksyon. Overall assessment nato sa atong eleksyon sa province of Cebu. Kumusta? Well, thank you kayo sa pagtaga Cebuano sa ilang pagsuporta sa cooperation nila sa Comelec. We concluded the last Monday election, a very peaceful election activities sa Tibok Lungsod. So nagmalinaon ang atoang piniliay sa probinsya Sugbo. Gawas lang sa lungsod sa Cordova, Attorney, nga medyo init ang sitwasyon karon. Gumikan usab sa alegasyon sa napilding kandidato nga dunay halapad nga irregularidad nga nahitabo dito sa nasong lungsod. Nakaabot na ba ni sa imong buhatan, Attorney? Wala man ito so far na kanang mga any petition or sa iba'y reklamo about sa Cordova. We just concluded the election sa Cordova and it's very
very peaceful man. In fact, they were able to proclaim the winners in that particular municipality. Clarification, attorney, nakasangat ba disqualification case ang kampo ni Mayor Mary Therese Sitoy Chu di sa mong buhatan against sa winning candidate? So far, as of today, wala pa man ko nadawat na any disqualification case against any candidate. No? So much more sa kaning Córdoba. Pero doon ay plano silang musangat og election protest si Mayor Chu. Unsay mga kuan ani attorney like sa imong office nakadawat na basad mo nining protesta gikan silang kampo? Wala sa kadawat na I think dili pod na siya pwede dili sa kuwang opisina because we don't have any jurisdiction as to that matter. Tinguha sa nila karon attorney nga mapahigayon ang re-election ilang basis nga kuan lagi dunay halapad nga irregularidad nga nahitabo dito sa lungsod. Kung inani dunay re-election unsay mga basihan nga pwede nato matugutan ang kaning re-election sa usa ka dapit o lungsod, attorney? So far lang now, as what I said before, mananaw ang election that we've been concluded sa Córdoba, it was peaceful one. In fact, we were able to proclaim the candidates there, the winning candidate. So wala na gyud mahitabo nga special election wala na I don't know asa dapit na nga pwede ba asa nga provision sa balaod na pwede sila hangyo o makakuha na for special election. Okay, attorney, daghang kayong salamat sa imong time nga gigahin kanamo karon diri sa Balitang Bisdak ug maayong hapon kanimo diha. Thank you po, Lano, maayong hapon po. Ang mga magtutudlo may usa sa mga dakong natampo sa kalampusan sa baguhay lang nahuman nga eleksyon tungod sa ilang serbisyo. Sa dakbayn sa Sugbo sa Mayo 23 pa gikatakdang mahatag ang ilang honorarium matud sa COMELEC. Kini tungod sa daghan pa nga proseso nga sundon. Samtang ipadayag sa pangu sa DepEd Cebu City Schools Division Dr. Rhea Mar Angtod, ang ilang panghinaot nga unta mapun-an ang madawat nga allowance. Una, ang mitumaw nga taho nga pun-an og 3,000 pesos ang madawat nga allowance. Samtang nang hinaot usab si Angtod nga unta mailisa na ang mga kaymanan sama sa vote counting machine sa sunod eleksyon aron mapaspas na ang proseso. Nasayran nga usa sa nasinating problema sa eleksyon ang pagpalyar sa mga VCM nga posibleng naggumikan sa kadaan nga niini. Mabag-o na siya, updated siya, haron dili na makuan same problem lang gihapon ba nga maghinuwamay. Mga mananagat sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og bag-ong mga pump boat gikan sa usa ka Japanese non-government organization. Unom katag 20 feet long pump boat ang gihatag ngadto sa mga mananagat sa Kauhagan, Panganan ug Kaubyan. Tinguha sa nasing Japanese NGO nga matabangan ang mga mananagat nga naapektuhan sa bagyong Odette. Gawas sa mga mananagat sa mga gagmayng isla sa Lapu-Lapu nakadawat sab og tag 35 feet long nga pump boat ang mga mananagat sa Pandanon Island sa Hitafe, Bohol ug sa lungsod sa Córdoba. Kini atong latest weather update Tuesday, May 17, 2022. Ang frontal system ang padayong nakaapekto sa may extreme northern Luzon ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ug gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Na posible ang mga heat cramps, heat stress, heat exhaustion, or prolong atong activity sa gawas directly sa init, posible ang heat stroke. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tang tanan. Ang tinabal, buwan, ginamos ug ubang pagkaon nga parat ang paborito kaniadto ug hangtod karon
Apang gikinahanglan maghinay-hinay lang sa pagkaon ini. Pipila kini sa himalitan sa carbon market. Kumusta ka ang presyo nini? Sa nato pinaagi nining report. Kini ang tinabal nga isdang mulmol ug indangan nga gidisplay sa dapten sa kalsada sa carbon. Tag 400 pesos ang kilo sa tinabal apan makapalitra og minudo. Kini usa ka babae nga gusto mo kaon og tinabal, mipalit og usa ka buok sa presyo nga 50 pesos. Tambalan kuno sa kamingaw sa tinabal. Kun parat ang buwad, mas level up ang kaparat sa tinabal apan lami nga makapagana sa kaon. Labi na parisan og kanon nga bugas mais. Samtang itudo na nato ang kaparat sa nagkadayang buwad nga naglakip sa mga isdang budburon, pinikas na usay bulinaw nga gagmay og dagko, tarorot nga nukos, naapay laing parat ang ginamos nga tag-usa ka gatos ang kilo. Aduna say amahong ug ang hipon. Kaning mga kuan, klase sa inani ba, kung minus pud ang presyo. Kung mahal ang nanindot ang hitsura, mahal 300. Okay, asa maligay ka inyong stock? Sambuanga. Sumasa na maligya nga si Merna Canieno nga ni mahal ang presyo sa buwad tungod usab sa epekto sa presyo sa gasolina. Gikan pa Sambuanga ug ubang dapit sa nasod ang ilang buwad, busa gipangitaan nilang pamaagi nga dili kaayo mabug-atan ang mga suki kon may gamayng patong sa ilang baligya pinaagi sa tingi-tingi o minudo. Taas man gasolina, sir. Piktahan, sir, oy. Lahi sa una gyud panahon. Pero mapugos gyud, sir, kay kung mahal dito ibligyan mo barato. Mununot yun mis panahon. Lami gyud ni pagkaon nga all-time favorite sa mga bisdak apan gikinahanglan nga in moderation ang pagkaon ni tungod sa epekto sa sobrang kaparat sa panglawas. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Luan Merondina ug maayong hapon mga kapuso.